Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nakasama po natin ang P-PAP group na Biction na kung saan po mga kadabarkads ay nagpainit at nagpakilig po ng husto sa mga televiewers natin. And also, pre-nomote din po nila yung upcoming project or event nila na Kalawakan The Evolution. 7 p.m. po yan, June 27, 2026. Dito po yan sa New Frontier Theater. And speaking of event mga kadabarkads, pag-usapan naman natin ang upcoming concert nitong si Jerome Ibordome na kung saan finally in-reveal na din po nila yung magiging special guest nila doon. Makakasama po itong si Stephen JC or clone po ni Freddie Mercury. So itong special guest ni Jerome Ibordome is Jerome's dad mga kadabarkads. Jerome's dad is on stage since Father's Day special nga po ang tema ng naturang concert ni Jerome Ibardome. So para ito sa mga tatay mga kadabarkads, kaya suportahan natin ang concert na to. At sa mga gusto pong bumili ng ticket, please contact Ma'am Christina Ignacio. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa shinare ng Itbulaga page na video sa kanila pong Facebook. So sa video na yun mga kadabarkads, kamukhang kamukha po talaga ni Jose Manalo yung nandirito po sa kasal mga kadabarkads. Yung hugis po ng mukha, yung gupit po mga kadabarkads, and also yung pisngi and the way po ng umiti din Jose Manalo, pero medyo may edad na nga lamang mga kadabarkads etong kamukha po ni Jose Manalo, pero yung expression talagang Jose Manalo mga kadabarkads. Kaya maging ang mga dabarkads natin nagulat at nawindang din po. And I'm sure tuwang-tuwa rin po dito si Jose Manalo mga kadabarkads, no? And speaking of Jose Manalo, kahapon nga po napasugod na naman itong mag-asawang Jose Manalo at Mergin Maranan sa kanila pong resort na Arimi since sila po ay nasa Laguna din na resort. Bago nga po daw sila bumalik ng Manila, dadaan daw sila mga kadabarkads sa resort nila na kung saan ay meron pong nagbi-birthday or meron pong nakabook. Isang lola po na nag-80 birthday na po kahapon. So sinurprise po nila doon si Lola mga kadabarkads, and hindi po talaga lubos akalain ni Lola na susurpresahin po sila ni Jose Manalo. Maging yung mga kasamahan po dito ni Lola, sobrang saya at nagulat din po mga kadabarkads. So nung una, hindi po masyado nahihitsurahan ni Lola si Jose Manalo. Kilala niya daw sa mukha pero hindi niya daw po kilala ang pangalan. Tapos nung nalaman niyang si Jose Manalo po sa Itbulaga, doon siya nagulat mga kadabarkads na ay si Jose Manalo pala ito, no? Tapos kinantahan po nila Jose Manalo si Lola ng happy birthday, tapos may maliit na cupcake, tapos may kandila po nakalagay doon sa pinakang plate na binigay kay Lola. So pinag-wish po si Lola mga kadabarkads, at may regalo rin syempre pag sumusugod po, 'di ba? Katulad sa sugod bahay mga kapatid, ang naregalo po kay Lola syempre saging, prutas na apple, tapos may tolak angin pa po, at meron pang skyflakes. At ang mga guests po mga kadabarkads ni Lola at maging si Lola ay nakapagpa-picture po silang lahat dito kay Jose Manalo, and syempre kasama si Mergin Maranan. Lubos nga po ang pasasalamat ni Jose Manalo kasi yung Arimi Hot Spring Resort daw ang pinili po nila Lola na i-celebrate ang kanyang special birthday. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon mga kadabarkads, na kung saan until now ay wala pa rin po siya sa programang Itbulaga. So dahil po ito mga kadabarkads, sa pre-recorded na po ang Itbulaga ngayong araw po ng Lunes. Nung time na na-record po ito, wala po si Boss Joey De Leon. Until bukas yan mga kadabarkads. So sa live episode po, tingnan natin kung present na ba si Boss Joey De Leon, kasi marami po ang nag-aalala talaga sa kanyang kalusugan, kung okay lang daw ba si Boss Joey De Leon. So ipag-pray na lang natin na okay lamang po si Boss Joey at nagpapahinga na lamang po siya.
Samantalang pag-usapan naman natin mga ka-Dabbercads ang tungkol dito sa isang noontime host na kung saan ay sinita po dahil sa kanyang joke. Ayon nga dito, Vice Gandaan sinita ni Malcolm Conlan dahil sa Senate under attack joke. Hindi nagustuhan ng British social media influencer na si Malcolm Conlan ang biro ni Vice Ganda sa pangyayaring putukan at kaguluhan sa Senado kamakailan. Lantarang pinuna ni Conlan ang binitawang joke ni Vice Ganda sa isang episode ng It's Showtime kaugnay ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. Sa Laro-Laro Pick segment ng kanilang programa ay ginaya ni Vice Ganda at ng co-host niyang si Ann Curtis ang magkapatid na senador na sina Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano nang mag-Facebook Live sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senate Building noong May 13. Kung marami ang natawa at naaliw sa eksena ni Vice at Ann, mayroon ding nagalit at na-offend kabilang na nga ang content creator na si Conlan. Nag-post ng open letter ang British blogger sa Facebook kung saan naglabas siya ng saloobin sa pagpapatawa ng mga host ng It's Showtime patungkol sa kasalukuyang nangyayari sa Senado. Ayon nga dito, Dear Vice Ganda, I am writing regarding the recent episode of It's Showtime in which comments were made in a comedic manner about the statement that the Senate was under attack, referring to remarks made by Senator Alan Peter Cayetano simulang bahagi ng sulat ni Conlan. Patuloy pa niya, I fully understand that comedy often involves satire, exaggeration, and humor drawn from current events. Comedy has an important place in society, and public figures are naturally subject to commentary and parody. However, I also believe there are moments where sensitivity and balance are important, particularly when the subject concerns fear, confusion, and public safety, sabi ng blogger. Dagdag niya, natural lang daw na makaramdam ng takot at maging emosyonal ang mga tao sa ganitong sitwasyon lalo't hindi pa niya alam kung ano talaga ang nangyayari. Senator Alan Peter Cayetano together with Senator Pia Cayetano and other present, I believe reacted to gunfire ringing out on what was, I believe, a serious security threat within the Senate premises with great alarm and fear. In such situations, people often respond instinctively and emotionally before all the facts are known. The reactions may have reflected genuine concern or shock in that moment. The Senate of the Philippines is one of the Philippine democratic institution, and its members were elected by the Filipino people to serve the nation. For that reason, jokes that appear to make light of possible gunfire or threat within such an institution may understandably concern some viewers, especially at a time when violence and political tensions remain sensitive issues for many Filipino anya pa. Binigyan din ni Conda na hindi pag-atake kay Vice Ganda o sa kalayaan sa pagpapahayag ang kanyang open letter. This letter is not written out of hostility, nor is it intended to attack freedom of expression or comedy. Rather, it is simply an appeal for greater consideration regarding subject involving public safety, fear, and trauma. Humor can unite people, but it can also unintentionally minimize experiences that others perceive as frightening or serious. I hope this perspective is received in the respectful manner in which it is intended. Ang pahayag ni Malcolm Conlan na nagpakilalang concerned netizen ang social media influencer mula sa London, United Kingdom. So umabot na po mga Kadaberkads ng ibang bansa ang issue dito po sa ating bansa, 'di ba? Sa pamamagitan po ng naging joke ni Vice Ganda sa kanilang noontime show na It's Showtime. So maging aral sana ito mga Kadaberkads lalo na po sa mga host dyan na maging sensitibo po tayo mga Kadaberkads sa mga sinasabi at binibitawan nating salita sa mundo po ng national TV. Kayo ba mga Kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.